Ilang real estate agents na ba ang nangangarap na magka first million pero hanggang ngayon wala pa ni isang closing? Yan po yung masakit na katotohanan, no? Pero kailangan po nating maging honest. Sa real estate po, no, ang tagumpay, hindi po yan nakabase sa ating pong intelligence, hindi po nakabase sa ating pong sa luck, or maybe it's not based on who you know, no? Ang difference po ng kumikita ng let's say 10,000 per month na agent versus kumikita ng more than 100,000 per month na agent ay masasabi po nating disiplina or discipline. Discipline when you are tired, discipline when you are rejected, discipline when no one is responding to your messages. No, yan po yung mga masasabi natin na certain discipline. I-share ko po sa inyo ang 3 lessons, no, na pwede po nating matutunan kung tayo po ay nag-aspire to be a real estate agent o kung tayo ba ay real estate agent na pwedeng ito na ang makapagpabago ng career mo at ma-reach mo yung iyong first million sa real estate. Nung nagsisimula po ako sa real estate, hindi po madali. May mga days na wala pong mga inquiries, walang mga prospect, may mga weeks na walang tripping, walang closing, tapos tayo wala tayong nakikita na positive clients, may mga buwan na wala tayong benta, minsan hindi lang isang buwan, no? May mga maraming buwan sa isang taon na wala tayong benta, at marami ding taon ang ating na-experience na talaga namang hindi natin na-achieve yung ating goals for the particular year na yon, no? At darating tayo sa punto na mapapatanong tayo sa sarili natin na tama ba yung ginagawa mo, no? Yung career ba na pinapasok mo right now ay talagang tama ba yung career na yon, no? Pero alam nyo, na-realize ko through time, no, sa real estate, sa mga ahente, or even sa amin na mga broker, hindi nananalo yung matalino lang, no? Ang nananalo po dito ay yung hindi sumusuko, no? At tuloy-tuloy lang kahit mahirap. Yun po yung nananalo, no? So tayo, habang iba ay sumuko na, yung habang iba ay naghihintay lang, no, na may mangyaring maganda sa kanila, tayo talaga nagpursige po tayo na matuto, no? Doon po tayo nag-strive hard na mag-improve araw-araw sa atin pong ginagawa. Inaral po natin yung mga proseso, yung mga sistema sa pag-avail ng bahay, yung mga questions ng ating mga possible prospect ay malaman natin at masagot po natin, no? Yun po yung mga ginawa natin. At of course, syempre, naging mabuting tao po tayo. So yun po, no? And then unti-unti, nagkaroon tayo ng mga inquiries, nagkaroon tayo ng mga benta, nagkaroon tayo ng mga trippings, no? At nagkaroon tayo ng outcome sa real estate, no? At hindi dahil sa sinuwerte tayo, kung hindi dahil tayo ay naging consistent sa ating disiplina, yung ating habit, no? So yung first million natin, hindi yan sa isang big deal, no? So ito ay resulta ng ating mga small actions na ginagawa natin araw-araw. So yun po yung ating natutunan, no, sa ating pong journey. I-discuss ko po sa inyo yung 3 lessons, no? Number 1 ay discipline beats motivation, no? So yung motivation, temporary lang po yan. Mamotivate ka ngayon, pero after ilang araw, mawawala din, no? So pero yung disiplina natin, yan yung ginagawa mo kahit wala tayo sa mood, no? Ang mga top performers hindi umaasa sa motivation kung hindi umaasa po tayo sa sistema, no? Yung ating sistema ng daily prospecting, yung ating content creation, yung follow-up, and yung ating mga continuous improvements sa ating sarili. Yan po yung ginagawa natin, no? So kahit ayaw natin, ginagawa pa rin natin, no? Kahit hindi natin feel na gawin, ginagawa pa rin natin. Kasi success sa real estate, no, boring consistency po talaga yan, no? So yan yung number 1, discipline beats motivation. And lesson number 2, your daily habits determines your income. Ano po bang ibig sabihin niyan, no? So sabi dito, your income is the reflection of your daily habits.
If you change your habits today, your income will change in the future. No? Napaka-importante po yan. So ano ba yung ginagawa natin araw-araw? No? Madalas, minsan naaksaya yung panahon natin sa mga ibang bagay na hindi nakakatulong para tayo ay mag-improve. No? So minsan hindi natin napapansin yung mga unimportant things o hindi naman urgent things na gagawa natin, no? Like minsan sa social media siguro natin, mas marami yung time na nag-i-scroll na lang tayo, no? Nanguhula na lang tayo kung may mag-i-inquire ba sa atin or what, gano'n. Pero yung mga top performers, sila talaga yung aggressive, sila talaga yung nag-iisip ng mga certain strategies every single day kung ano yung gagawin nila, continuous na nag-i-improve. Kasi tayo, naniniwala tayo na yung income natin today, no? Yung income natin today, reflection talaga yan ng daily habits natin. So at kung babaguhin natin yung habits natin, mababago din ang ating income in the future. Ito yung natutunan ko no, kay John Maxwell. No? Sabi, the secret to our success is found in our daily agenda. So kung ano ba yung ginagawa natin every single day, yun po ang importante. No? And number 3 na sa lessons natin is discipline creates opportunity. Discipline creates opportunity. So, pwedeng sabihin ng iba, sir, wala kasi akong opportunity. Pero ang totoo, yung opportunity talaga nandun o lumilitaw, nag-a-appear sa mga prepared na tao, sa mga ready na tao. No? So, halimbawa, kung halimbawa sa real estate, kapag let's say meron ka bang client, o ready ka ba doon, no? Kabisado mo ba yung proseso? Kabisado mo ba yung details ng project? Kaya mo bang presentan yung client mo? No, yun yung tanong, no? Kaya kung hindi ka pa ready, di ba? So, mawawala yung opportunity, no? Kasi preparation equals discipline. So, yun ang nagki-create ng opportunity, yung ating disiplina, yung ating preparation. I remember nga, no, a story, no, na somewhat sharing, no, na oo nga, no, makikita natin ibang tao, pwedeng sabihin natin ay napakaswerte naman ganito, pero hindi natin alam, no, yung ginawa niya bago siya magkaroon ng certain success, no. Kasi kung halimbawa si person A and then si person B, kung titignan natin, si person A naghahanda, nagpe-prepare, nag-aaral, no, nire-ready niya yung sarili niya. Pag dumating yung opportunity, magagrab ni person A yan. No? Pero si person B, kung hindi niya yung pinaghandaan, kahit dumating yung opportunity, kung hindi ka handa, syempre, mag-i-slip lang yung opportunity na yon. So, yun po ang ibig sabihin natin dito. No? Discipline creates opportunity. Then, of course, syempre, ano bang mga practical advice natin sa ating pong mga ahente, no? Ating mga ahente? Number 1, we need to treat real estate like a business. Ito po yung palagi kong sinasabi, no? We think like an entrepreneur. We act like an entrepreneur. So ito dapat sineseryoso po natin yung pagre-real estate. Hindi yung part-time lang. Although part-time ka, pero halimbawa nagtatrabaho ka, then nag-establish ka ng iyong negosyo, di ba? Kahit part-time ka, talaga namang ma-maximize mo yung oras kapag ikaw ay wala sa trabaho mo. No, kasi nga, alam mo yun, negosyo mo yun eh. So, ang pagre-real estate, kailangan po natin i-treat bilang isang negosyo para ito ay seryosohin natin. We will be accountable, we will be responsible doon sa ating ginagawa. No? And number 2, continuous and consistent prospecting. Ang isang ikinalulugi po talaga ng negosyo ay sales po talaga. No? Yung kakulangan ng prospect, kakulangan ng benta. Yan po talaga nalulugi ang isang negosyo. Kung wala po tayong sale, no? Kung wala tayong prospect, wala tayong sale, no? Wala tayong makakausap, wala tayong makaklose, wala tayong sale. And that is the downfall of a particular business. Kaya po dapat continuous and consistent prospecting po tayo. Lalo ngayon, no? We are living in a best era of opportunity na kung saan ay gamit ang social media, pwede tayong magkaroon ng unlimited prospects sa social media. No? Continuous and consistent prospecting. And number 3, we need to build our personal brand online. Sa panahon talaga po ngayon, if kaya mong mag-stand out online, maging consistent,
at mag-stand out online, talaga namang bubuhos po yung mga prospect client po natin. So kailangan lang po natin i-build talaga yung brand natin online, no? And yun po yung kailangan po nating gawin, no? Kapag gusto po nating ma-achieve yung certain level of success, no? So ang first million sa real estate, posible po yan, no? Pero hindi yan galing sa shortcut, galing po yan sa disiplina. Disiplina kahit walang naniniwala sa iyo, disiplina kahit mahina yung benta mo o kahit wala kang benta, no? Disiplina kahit nahihirapan ka na. At alam nyo, darating yung araw, no? Lahat ng maliit na ginagawa po natin sa araw-araw, no? Magiging malaking resulta po yun. Ang tawag po doon ay law of accumulation. No? Yung first million mo, no? Makakamit mo din, no? Pero higit sa pera, ang makukuha po talaga natin ay yung ating confidence, of course, syempre yung experience, at yung personal growth na nangyari sa buhay natin. Yan po ang hindi mawawala. Yan po ang hindi mananakaw sa atin. Yung tayo mismo nag-grow as a person na kahit ma-down ka eventually, kaya mong bumangon kasi nag-grow ka as a person, no? At mababago ang buhay mo, pati pamilya mo, no? Success sa real estate, hindi po yan biglaan. So, it's an accumulation of effort. It's a law of planting and harvesting. Darating po yung panahon, kung continuously ka nagpa-plant, continuous ka na rin mag-harvest in the near future, no? So, at yan yung binubuo natin sa araw-araw, yung atin pong disiplina. Kung kayo po ay may natutunan ngayon po sa atin pong sharing, follow nyo po yung akin pong page, Ralph Roger Tagaw, sa Facebook at YouTube channel ko po, no? At RRCT Realty na rin po, no? Para sa more real estate insights, no? At kung gusto mong mag-start or mag-level up sa real estate, no? Comment ka ng ready or message mo po ako. So, kami po sa RRCT Realty, syempre, we welcome aspiring agents na gusto pong matuto at gusto pong kumita sa real estate. At kung ikaw naman ay nanonood right now, maybe hindi mo pa alam kung magre-real estate ka or maybe baka home buyer ka, pwede po kayong mag-message. Kami po ay may mga hawak na property, affordable housing project, especially sa Bulacan, no? Pwede ko po naming tulungan sa inyong pong journey, no, sa home buying. So, maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa atin pong live today. God bless po sa ating